Ang kwento ni David at Goliath. Si David ang pinakabata sa 8 magkakapatid. Siya ang naatasang magpastol sa mga tupa ng kanilang ama. Maghapon siyang nagbabantay at nag-aalaga ng mga tupa sa parang. Samantalang ang kanyang mga kapatid naman ay kabilang sa hukbo ng Israel. Sila ay naghahanda sa pakikidigma laban sa mga Pilisteo. Ang mga Pilisteo ang isa sa pinakamahigpit na hukbo na kailangang kalabanin ng mga Israelita. Isang araw, si David ay nautusan ng kanyang ama na magdala ng pagkain para sa kanyang mga kapatid sa kampo at upang alamin din ang kanilang kalagayan. Nang makita siya ng mga kapatid, pinaratangan siya ng mga ito na nais lamang manood ng labanan sa halip na magbantay ng mga tupa. Ngunit alam niya sa kanyang puso na sinusunod lang niya ang utos ng ama, kung kaya't binaliwala na lang niya ang maling paratang ng mga kapatid niya. Samantalang habang naandun si David, nakita niya ang higanting Filisteo na higit sa 9 na talampakan ng taas at biglang pumagitna sa magkabilang hukbo. Suot nito ang makapal na helmet, baluti at napakalaking sandata. Siya si Goliath. Ang higanting ito ay naniniwalang walang sinuman ang makatatalo sa kanya. Nalaman ni David na tuwing umaga, ganito ang laging gawin ni Goliath sa loob ng 40 araw. Siya ay naghahamon sa hukbo ng Israel at nagsasabing, "Pumili kayo ng matapang na ilalaban sa akin." Ngunit wala ni isa man sa mga Israelita ang may lakas ng loob na lumaban sa kanya, kahit ang hari. Hindi nagustuhan ni David ang pang-iinsulto ni Goliath sa mga Israelita dahil alam niya na sila ay bayang pinili ng Diyos at sila ay sinasamahan ng Panginoon. Dapat sila ang may tapang na harapin ang bawat sitwasyon. Bagamat si David ay hindi kabilang sa hukbo, siya ay nagpasyang pumunta sa hari upang sabihin, "Nais kong labanan si Goliath." Nakita ng hari na napakaliit ni David upang labanan si Goliath. Ngunit dahil sa walang may lakas ng loob maliban sa kanya, pumayag na rin ito. Alam ni David na wala siyang lakas upang talunin si Goliath. Ngunit naniniwala siya na sasamahan siya ng Diyos. Kaya sinabi niya sa hari, "Ililigtas ako ng Diyos mula sa kamay ni Goliath." Naniwala ang hari sa sinabi ni David, kung kaya ipinasuot nito ang kanyang baluti. Ngunit hindi ito nagkasya. Kung kaya't nakiusap si David na ang ordinaryong damit na lamang niya ang kanyang isusuot dahil sigurado siya na tutulungan siya ng Panginoon. Nagpunta siya sa batis upang kumuha ng 5 makikinis na bato na gagamitin niya sa kanyang tirador at saka nagtungo sa labanan upang harapin ang higanting si Goliath. Nang makita ni Goliath kung gaano kaliit si David ay galit na galit ito dahil ang inakala niyang kalaban niya ay ang pinakamalakas na sundalo ng Israel. At sinabi niya kay David, "Aso ba ako para harapin mo bit-bit ang patpat mong pamalo? Ipapakakay ko ang katawan mo sa mga mababagis na hayop at mga ibon." Sa kabila ng liit ni David, punong-puno ng tapang ang kanyang puso. Sa katunayan, sa pagbabantay niya ng mga tupa, may mga pagkakataong nakakalaban niya ang mga oso at leon. Dahil sinasamahan siya ng Panginoon sa pagtatanggol sa mga tupa, alam ni David na sasamahan din siya ng Diyos upang ipagtanggol ang bayan niya. "Naparito ka sa ngalan ng iyong sandata, subalit naparito ako sa ngalan ng Panginoong Diyos, na higit na malakas kaysa sino paman. Ang katawan mo ay ipapakain ko sa mga hayop sa kagubatan." Ikinagalit ng gusto ng higante ang narinig mula kay David. Kumuha si David ng bato at inilagay ito sa kanyang tirador. Hinagis kay Goliath at tinamaan ng higante. Ni hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Goliath na mag-angat ng kanyang sandata dahil tumama ang bato sa kanyang ulo. Bumagsak ito sa lupa ng walang malay. Walang sino man ang makapaniwala. Sinamantala ni David ang pagkakataon at kinuha niya ang espada. Inunday ito sa ulo ni Goliath at pinutol. Dinala ni David ang ulo ng higante pabalik sa Jerusalem. Nang mapag-isip ng mga Pilisteo na patay na si Goliath, takot na takot silang nagsipagtakbuhan.
Kung kaya malakas ang loob na hinabol sila ng mga sundalong Israelita. Nagtagumpay ang bayan ng Diyos. Ginamit ng Panginoon si David na isang ordinaryong kabataan upang iligtas ang kanyang bayan. At yan ang kwento ni David.